Hello, magandang umaga mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, good morning. At ang topic natin ngayon ay, nako po, balita ng GMA News, no? May bagong pautot ngayon ang gobyerno ni Bongbong Marcos Ban-Id Solution dahil nga nagkakaroon na tayo ngayon ng security emergency pagdating sa pagkain, lalo na sa bigas at itlog. Dahil yung itlog ni Bongbong Marcos, wala na, koyos. Koyos pa sa lahat ng koyos, no? Nangungulubot. So, ito, balita dito. Rice to be sold at 35 kilo under food security. Ngayon sila naglunsad ng food security. Bakit? Unang-una, ito panglihis to sa 6.352 trillion na buy scam na ano na yan. 13 pages, 28 blank items na hanggang ngayon, pilit pa rin nilang ililihis, no? Or nililihis ang issue sa madlang people. So, gumagawa sila ng marami ngayong mga kababalaghan. Tapos, sabi pa, ito na naman ngayon, bigas. Consumers will be able to buy rice at 35 per kilo following the declaration of the food emergency on rice. But this will entail losses up to 2.25 billion pesos for the national food security. So, ibig niyo bang sabihin ngayon, gobyerno ni Bongbong Marcos, lalo na dyan sa Department of Agrarian, yung sa DA, Agriculture, agrarian naman. Utang na loob pa ngayon ng mga Pilipino na nalogi ngayon ng 2.25 billion ang NFA, yung National Food Security, dahil nagpaluwal kayo ngayon ng presyo ng bigas. Wow. So, kami pa ngayon ang may utang na loob, no? Sa ano na to? Sabi pa dito, lower than ceiling, a price lower than what it had procured supplies. According to NFA Department Manager Roy Ontiveros, the agency will be releasing its stocks, milled rice, of up to 3 months, up to 3 months old to local government units, government-owned and controlled corporations, and kadiwa ng Pangulo. So, ang tanong dito, ito ba ay pangkalahatan? Buong bansa ba ito, Luzon, Visayas, Mindanao, mayroon ba ito siya makikita sa mga palengke? Course, hindi. Kasi, yung lalo na ang kadiwa ng Pangulo na yan, na Panggulo, o hindi man yan nationwide. At saka, pipila ka doon ng pagkahaba-haba. Kung malayo yung lugar mo, may 35 kilo, mamasahe ka taxi, back and forth, pipila ka doon ng halos isang araw. Pagod, gutom, uhaw, mas doble, triple ang logi mo. So sabi pa, bakit 3 months mga lalabs, mga vayots ito? Dahil kampanya at eleksyon. Bobodolin na naman dito ng gobyerno ni Bongbong Marcos, maglabas sila ng murang bigas, 35 pesos per kilo, dahil para iboto ang mga kandidato ni BBM. Ginagamit to kasi hindi makausad-usad ngayon yung ba dito yung akap-akap ni Martin Romualdez. So, dito sila ngayon babawi. Mga putang ina talaga, mga yawa. Compared with the NFA's actual buying price in 2024, the NFA estimates losses per kilogram of 12 pesos to 15 pesos. With the agency set to release up to 150,000 metric tons within 6 months, this will translate to total losses of 2.25 billion. Ontiveros said the NFA has already sent letters to LGUs to establish the demand, which will be the basis of the monthly allocation in areas that
but has yet to receive a response. Mga lalabs, mga bayots, kung sino man itong sino ba ito? Si Ontiveros na to, dyan sa NFA. Ang kailangan po namin, sambayan ng Pilipino, murang bigas, hindi amoy bulok na patay na daga, pagkain ng aso, ay panghabang buhay. Hindi yung band-aid solution dahil mag-i-election, gagawa kayo ngayon ng kung ano-anong kababalaghan dyan at sasabihin pa ninyo, nagnalugi ang NFA. Hindi namin kasalanan kung tanga kayo, kung mga inutil kayo na nasa gobyerno ngayon, sinasahuran kayo naming taxpayers para magtrabaho ng maayos, para maibsan ang kahirapan ng mga Pilipino, magkakaroon ng maraming trabaho, para magkaroon ng masarap at maraming masustansyang pagkain sa hapag, murang upa ng bahay kung nasa mga syudad ka, at kahit sa mga probinsya na walang mga sariling lupa na nakarenta din, o murang kahit ano bili, tubig, kuryente, pamasahe, etc. Yun dapat hindi namin kasalanan yun kung lagi kayong puro import kasi sa importation malaki ang komisyon. Ayaw pa ninyong aminin na namamayagpag ngayon yung mga smugglers, hoarders, and profiteers under Bongbong Marcos administration. Namulat sa Paul, sa kanyang suna, 2 taon na. To all smugglers and hoarders and profiteers, your days are numbered. Saan? Yung numbered. Nag-numbered ang mga putang inang yon sa kakakamkam ng kabanambayan sa kanilang kinikita. Dahil pinapabayaan sila ngayon ng gobyerno ni BBM. Magsaya kayo habang ako ang presidente. This comes as Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. on Monday, February 3, declared a food security emergency. Hindi kayo nahiya? Sa lawak ng kalupaan ng Pilipinas, tayo pa yung number 1 na importer ng bigas sa buong mundo. Tapos, ang lawak ng arkipelago ng Pilipinas, karagatan, nag-i-import tayo kahit isdang galunggong. Nakakatawa, pati asin, putang inang yan. Ini-import mura sa Australia. Ang lawak ng dagat sa Pilipinas. Diyos ko po. Tapos ngayon, deklara kayo ng food security emergency based on rice based on the recommendation from the National Price Coordinating Council, citing high price even after the cost of production was lowered and lower tariffs on import rice. Katangahan kasi ang taripa na binabaan ninyo para kuno magbaba yung presyo ng bigas, pero hindi yun yung purpose Binabaan yung taripa sa importation para yung mga kaibigang mga oligarko ni Bongbong Marcos at ibang mga negosyante dyan, tatamasain nila yung malaking billions of pesos na kanilang kikitain dahil mababa na lang yung kanilang taripa. Na dapat yung 30% na yan yung kinikita ng taripa na yan mula sa mga imports products ay mapupunta yan sa mga magsasaka natin, sa mga mangingisda, pambili ng kanilang abono, patubig, o mga binhi at kung ano-ano pa. Pero wala Kunwari lang kayo. Diyos ko po, mahiyaya naman kayo sa sarili ninyo. Post-post pa kayo na ganito may murang migas mabibili sa mga ganito, ganon. Tapos, 2 to 3 months dahil mag-i-eleksyon. Hoy, mga animal dyan sa gobyerno ni BBM, hindi nyo na kayo maluloko. Alam na namin karakas ninyo, mga putang ina kayo.